Dito na naman ang sundalong kanin. Nag-iingay na naman. Kulang lang talaga sa pansin itong sundalong kanin na ito. Ba't ayaw mo magkudita? Magkudita ka kaya? 'Di ba? Katulad sa ginawa mo kay Gloria Arroyo, 'di ba? Nagkudita ka na very light lang naman yung corruption sa nangyari nung time ni Gloria Arroyo. Ngayon kay Bongbong Marcos, napaka-rampant yung corruption. Kaliwat kanan at saka lahat ng mga ahensya ng gobyerno involved sa corruption. At yung Congress natin, number 1 sa corruption. Ito ang time, ito ang sakto, ito ang timing na magkudita para maipakita mo talaga at mailabas mo yung makabayad mo. Makabayan pala. Ito ipakita ko sa inyo guys yung pagngakak ni sundalong kanin na kulang sa pansin itong si Antonio Trillanes. Inayupak tong kagwang na ito. Sa mga supporters ni Sara, hindi ba kayo interesado na malaman kung totoo ba yung allegation ko na may mahigit 2 bilyon si Sara Duterte at Mans Carpio sa kanilang bank accounts? Kasi kung lumabas siya na wala, hindi mapapahiya ako. Ganun lang po pa simple yan eh. May nagtitiwala pa ba kaya nito? May naniniwala pa ba sa'yo, Trillanes? Puro hearsay naman yung mga pinagsasabi mo. Ito pakita ko sa inyo kung sino yung nagsasabi na hearsay yung mga pinagsasabi mo. Sabi niya pa nga summary na daw yung sinubmit mo sa Kongreso ng mga ipinakita mong evidences laban kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte. With your presentation, Senator Trillanes, no? Because while you were making the presentation, kanina ko pa gusto ma-interrupt sana kasi most of your the information that you gave were actually available already in open sources, no? Like newspaper clippings and the affidavits of persons. And in fact, it appears nga na parang you were just making a summary of everything that you found from newspaper articles to the affidavits of other resource persons. Tama po ba? Yes, Mr. Chairman. And the difficulty kasi in asking you questions about it is that because your statements are going to be based on either an article or the affidavit of another person. And the rule supposedly is that it's best to ask the person who executed the affidavit or the person who made the news article, 'di ba? Kasi parang maging double hearsay na tuloy yung sitwasyon ngayon eh, 'di ba? Yes, Mr. Chairman. And I hope you understand why I'm saying this, because in the spirit of fair play din sana, it would give the other persons who have been named in the affidavit and in the news articles also the opportunity to confront the persons who actually made the affidavit. See? Kita niyo kung gaano kabasura yung final ni Antonio Trillanes sa ombudsman. Napakawalang kwenta at pabalik-balik na issue laban kay Pangulong Duterte, yung bilyon-bilyon na pinagsasabi niya, 'di ba? Lahat pala ng mga articles na 'yon, hindi nanggaling sa kanya, kundi salaysay ng ibang tao na ginamit niya lang para ipasa sa Congress. So double hearsay ang nangyayari. Wala siyang personal knowledge 'di ba? Meron siyang ibang sources Malay mo, 'di ba? Sinasabihan ka lang na yan si Sara Duterte may bilyon-bilyon yan. Tinichismis ka lang, minamaritisan ka lang. Tapos naniniwala ka kagad. Talagang basura itong tao na ito, talagang wala ng kredibilidad ito, wala na itong moral na mag-accuse kay Pangulong Duterte o sa mga Duterte ng kung ano-anong basura. Kasi siya mismo basura. Alam mo ang pinaka-secret kung paano ka magkaroon ng peace of mind, Trillanes? Acceptance, di ba? Accept mo na lang na talagang wala kang binatbat ang laban kay Pangulong Duterte. At accept mo na lang na ikaw ay isang
basura. 'Di ba? Oh, nabigyan ka lang ng opportunity noon, pero hindi na mauulit 'yun kasi basura ka. Ay, nako Trillanes, manahimik ka na lang. Hinayupak ka. Wala kang kwintang tao.